Hello mga padaba! Kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. And for today's video po mga padaba is mag-voice over po ulit tayo. Okay, so upon checking sa aking inbox me, meron doon isang katanungan na kung ano daw po yung aking stance sa mga businesses na meron namang business na nakatayo and tatapatan ng ibang tao, yung mga same products o sabihin natin di same product pero halos magkakapareho lang naman din. Siguro yung tinutukoy niya is yung mga sari-sari store o di kaya kung nasa commercial places naman ito, commercial establishment, siguro kung ano yung meron doon, syempre tatapatan naman talaga and hindi na masyadong usapin ito kasi nino-normalize na ito ng mga Filipino. Napaka-normal na nito sa mga Filipino na copy-paste. Pero syempre nagkakatalo lang dun sa mga part na kung ano yung tumatak sa mga tao, sa mga customers mo na produkto mo or kung ano yung pinapakita mong kagandahang loob dun sa mga nakakasalamuha mo, dun na lang siguro nagkakatalo. Kasi bakit ko sinabing normal na yun sa mga Filipino? Kasi yun, ganito yung padaba eh. Hindi ka kasi mag-put out ng business, ng same business ng mga ganyan kung hindi mo nauunahin na mag-survey sa mga kapaligiran, sa mga tao-tao. Diba? Meron yung surveillance muna bago yan tatayo yung business sa harapan mo or katabi mo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi naman lahat. In general lang na talagang nakagis na natin itong mga Filipino na normalize na natin yung copy-paste. Meron din naman kasi tinatawag na magsulang ng pangangailangan na dito talaga kumukuha ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Meron din naman nagpuput-out ng business dahil gusto lang tapatan or naiinggit. May mga ganun eh. So, iba't iba yung mga pinagdaraanan ng mga kapwa Filipino small business owner. Ako kasi marami akong na-experience ng mga ganyan. Mga ganitong mga scenario na about sa mga businesses. Especially, kung yung nakikita ng mga tao ngayon ay, baguhan lang yan sa business na yan or baguhan lang yan dyan sa business-minded since elementary. Kung ano ng mga binibenta ko. Mapamani, pulburon, uso pa noon yung mga gatas-gatas na tinatawag, lalagyan ng konting asukal. Bam! Kasi yung puhunan ko doon, ibabalik ko yun sa nanay ko, tapos yung tubo nun, akin na yun. Pambaon-baon ko na yun. So since then, alam ko na yung mga kalakaran. Ika nga, di ba yung mga simpleng ginagawa mo ng mga kabataan, yung mga tinitinda-tinda mo, meron dyan, it's either may inggit, or gusto lang din syempre magnegosyo para din sa kanyang future. Diba? Gagayahin ka kasi nagugustuhan nila yon at pwede silang kumita doon pagkakakitaan or yung iba namang intention is that naiinggit lang, gusto ka lang kataluhin, yung mga ganon. So ramdam ko yun, meron magtatanong-tanong muna and then later on makikita mo na then, same ang tinitinda mo. So marami akong experience ng mga ganyan. Yung kagandahan lang, meron din namang na-encounter ako na nakikiusap, nagpapasintabi, yung mga ganon, pero still normal pa rin sa Pilipino yung ganon talaga na tatapatan ka. Ngayon, kung ka-questionin niyo ako kung sumasama pa loob ko sa mga ganun-ganun, hindi na. Kasi nandito ako sa business for how many years? Hindi lang nagkaedad ako. So, alam ko na yung kalakaran po. So, respeto na lang din. And then, kasi nga normal na. So, ba't sasama pa yung loob ko, di ba? At bakit sasama din yung loob ko? Bakit nga sasama pa yung loob ko? Alam ko naman yung kalakaran ng isang small business owner. Yung hirap nila, yung pagod nila dyan, yung effort nila lahat-lahat. Na hindi mo makikita na, porque ganito, ganyan, ang daming paninda, mga ganito, ganyan. Of course, kailangan talaga punuin yan hanggat maaari. Pero at the back of, behind ng mga paninda na yun, hindi nyo alam buong istorya nun, kung saan galing yun, kung saan niya inutang yun, kung paano niya na punuan yung lahat na pangangailangan para lang maibenta sa mga tao. So sa lahat, and ikaw po ma'am, kung isa ka rin doon sa mga nagkaplano, kasi nagtatanong ka po sa akin about ano yung stance ko dito sa pag-put out ng another business ng kapitbahay nyo, or ng friend nyo, or bang big establishment sa harapan nyo. For me, as long as marespeto ka, kasi hodang naiintindihan ka o hindi, pero nagpapasintabi ka, which is, for me, is good. Parang wala na, hindi na big deal sa akin. And to think na maraming beses na nangyari sa akin to naka-encounter ng ganito, it means talagang pinapahambol talaga ako ni God na yung patient ko is lalong maging patient pa at yung blessings ko is triplihin pa dahil sa mga
pinapakita ko o pagbabalik ko pa rin ng magandang kalooban sa mga response ko, based sa mga response ko dun sa mga taong nagpapasintabi or nagre-respeto sa akin, para lang magpaalam or something about businesses topic na gusto nilang i-consult o yung mga gusto nilang iparating sa akin na hindi naman ako ma-offend, hindi ako magtatampo, hindi ako magalit. So I hope padaba nasagot ko at nabigyan ko ng kalinawan yung kaliwanagan yung katanungan niyo po. So GBGB lang, padaba. Good vibes only and keep smiling everyone.